Bawat capital mo sa isang gym na maliit na 100 square meters ang laki is nasa 500,000 pesos. So sa 10 na maliliit na gym, 5 million pesos yung magagastos mo. So okay lang yan, average na expense naman yon. So kung magtatayo ako ng 10 maliliit na gym, 5 million ang capital ko, isang Gym Republic na malaki, 5 million din ang capital ko. Ito yung pinakamalaking diferensya. Bawat isang gym mo, may isa kang bench press, may isa kang lat pull down, may isa kang squat rack, which is nakikipag-compete ka doon sa mga existing na gym na meron doon sa lugar mo. Kung yung gym mo, na gym warehouse mo is malalaki, mga equipment na may nilalagay mo doon, mas madami. Mas lesser ngayon yung pagpila. Ngayon, pag lesser yung pagpila, isipin mo, may isang Gym Republic o isang gym warehouse na malaki sa isang lugar. Tapos may mga 10 na kakompetensya siya. Sa tingin nyo, saan pupunta yung mga tao? Lalo na kung ang pinoproblema talaga ng mga tao is yung pagpila. Diba? So yun yung maganda sa concept ng warehouse gym. So ngayon, pagka ganun, ang sitwasyon, mas malaki yung pwede mong kitain. Kumbaga, yung success rate mo rin, mas mataas kumpara sa isang regular gym.